Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ika-8 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image ang Super Typhoon Nanay na ating minumonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na may international name na Bagyong Bobby, ay kasalukuyan na nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility kung saan binigyan na nga po natin ito sa local name na Bagyong Inday, kung saan huling namataan sa layong 1,305 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay na nito ang lakas na hangin na umabot sa 185 kilometers per hour near the center, samantalang may pagbuso naman ito na umabot sa 230 kilometers per hour. Habang kumikilos nga po ito sa bilis na 20 kilometers per hour, pakanluran. Na ating makikita nga po, pinapalakas na nga po nito ang hanging habagat. Kasi nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan. Ngayong araw, inasan nga po natin ang mga bugso-bugso hangin sa mga lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, most of Mimaropa, most of Bicol Region, most of Visayas, and most of Mindanao. Kung saan epekto na nga po yan itong super typhoon na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa at nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan nga po pinapalakas nga po nito ang hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Tinasan nga po natin habang kumikilos nga po ito pakanluran at palapit sa ating bansa, inasan nga po natin na mas lalakas pa ang epekto nitong hanging habagat sa mga susunod po yan na oras o araw. At dahil nga po sa pagpasok nga po nitong super typhoon na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, may nakataas na nga po tayong wind signal number 1 sa lugar ng Luzon, kung saan may nakataas nga po tayo sa lugar ng the northeastern portion ng Cagayan, Santa Ana, Gonzaga, Lalu, Gataran, Santa Teresita. Ang mga nabanggit na lugar ay may nakataas na nga pong signal number 1, makakaranas ng 39 to 61 kilometers per hour na mga bugso-bugsong hangin na may warning lead time na umaabot sa 36 hours. Base nga po sa ating pinaka-latest track nitong Super Typhoon Inday, makikita nga po natin na hikilos nga po ito pakanluran. Tinasan nga po natin na posible nga po itong dumaan dito sa may area ng Babuyang Group of Islands and Batanes. Natin pinagandang kababayan sa posibleng epekto nito dito sa area ng Northern Luzon. Nga po ang sakop nito, kaya naman inaasan nga po natin na agit pa rin nito ang lugar ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao, northern portion of Aurora. Kung saan lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil sa mga inaasan nga po natin na malakas na hangin at mapaminsalang hangin na ating inaasahan sa pagdaan nga po nitong super typhoon na ating monitor na may local name na Inday. Dudulot nga rin po ito ng malawakang mga pag-ulan, kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa mga banta ng mga pagba at paggunong lupa sa mabundok na lugar. Po, makikita nga po natin na mas malawak nga po ang sakop nitong super typhoon nating monitor. Kita nga rin po natin na posible pang mag-enhancement pa nga rin po ito. At tinasan nga po natin sa paglakas nga po nitong hanging habagat, papalakasin nga po nito ang epekto ng mga hangin dito sa area ng Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, South Cotabato, Maguindanao, Lanao del Norte, Lanao del Sur. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa paglakas pa nito or paglapit nito sa ating bansa. Posible pa nga rin po yan magbago ang track nitong super typhoon nating monitor. Pwede pang magbaba o kaya naman umakyat. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga posible pang magiging senaryo sa mga posibilidad. Makikita nga rin po natin sa pinaka-latest track na may kasunod pa nga rin po itong super typhoon nating monitor, na makikita nga po natin na may nabubuo nga po dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Nakasunod nga po nito. Base nga po sa ating pinaka-latest track, posible nga po itong dumaan dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo dito sa may area ng Aklan, patungo dito sa may Maropa. Yan po yung pinaka-senaryo po natin. So, maging alerto lang po tayo dahil may kasunod pa nga po itong super typhoon na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa at posibleng maglandfall dito sa may Visayas, patungo dito sa may Oriental Mindoro bago tuloy makatawid ng ating bansa.
na ating makikita nga po natin sa pinaka-satellite image na mayroon nga pong nabuo na low pressure area sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nalabos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Na ating makikita nga po dito sa pagdaan nga po nito dito sa may Northern Luzon, sakop nga po nito ang ng Luzon. So maging alert lang po tayo at maging updated po tayo sa mga panibago namin ulat pa namin lalabas. Para naman sa maging lagay ng panahon dito sa ating karagatan sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong bibahay ng ating seaboard. Ngunit lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda dahil sa inasan nga po natin sa mga susunod na oras, posible na nga po tayo magtaas ng gale warnings sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alert lang po tayo at updated sa mga panibago namin ulat pa namin lalabas. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon yung araw dito sa ating bansa ngayong araw ng Miyerkules, ika-8 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless. Kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat pa namin lalabas. Kung nga po dito, na super tayo po nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa.